Ayaw kasi tawagan niyang Malacanang. You know why? Hindi lahat ng Pilipino, not all Filipinos are given that rare chance to die for his country. Still here, dito boses, you join us there. Senate President Aquilino Pimentel III, Secretary Delfen Lorenzana, Secretary Hermogenes Esperon Jr., General Ricardo Bisaya, our brave soldiers who have been wounded in action, the officers and men and women of the armed forces of the Philippines, my fellow workers in government, my beloved countrymen. Alam mo, mga sundalo, ako'y guest kanina sa araw ng kagitingan doon sa Fort Bonifacio. And while I was proceeding there by helicopter, I was fetched from the palace of the people. Ayaw kasi tawagan niyang Malacanang. You know why? It's a name that adopted by the Spaniards. It has a very strong imperialist undertones. I do not. Hindi naman, wala nakatayang away. But I'm just being, Pilipino naman ako katsila. I want it to be called the People's Palace. Because sa Davao may laking park doon, we had a hard time looking for the name. And I simply said, call it the People's Park. Wala akong hangarin kung hindi ang bayan ko, Pilipinas. Sa chopper, isip-isip ko, anong masabi ko sa inyo? Jerome, I'm not good at, Tagalog. I still have to grapple with words. So let me just say it in English. I was trying to put my mind in the proper perspective of talking to soldiers. But the one thing that I really liked was not even a soldier. During the Japanese occupation, inaresto nila si Chief Justice Jose Abad Santos. And he was brought to Malabang with his family. But in one of the occasions there, parang pista ata ng hapon yun, he was made to swear to the Japanese flag. At sabi ni Justice Abad Santos, no way. No way kung gawin yan. At wala naman mga tao doon, history records it to be like this. Umiyak yung anak niya, the son cried and begged his father, pumayag ka na lang, wala naman tao dito, at ano ba naman yan? Simple lang naman yan, ba't ka pa magpakamatay? And you know what? Ang sagot niya sa anak niya is ganito, son, do not suggest to me a thing which would be treason to my country. Sabi niya, wag mo akong iyakan kasi hindi lahat ng Pilipino, not all Filipinos are given that rare chance to die for his country. Yan ang tandaan niya. Yan ang pinaka-paborito. Also of Rizal. But ito sinabi kasi niya, hindi lahat ng Pilipino pinagbigyan. How I wish I would hear my son say something to me on the same, similar, or parallel, at masabi ko sa kanya, thank you, magpasalamat ka, at binigyan ka ng pagkaroon na ako mamatay rin sa bayan ko. But I'm not a soldier. I don't know kung saan ako papunta, pero ganito yan. Lahat naman tayo Lahat tayo may sinusunod. Whether you like it or not, there is always a day for you. So, kayong medyo lumusot means to say fight again. But this I can assure you, my presidency will take care of you. Wala kayong dapat alalanan. Si Jerome, sabi ko, mag-aral ka ng Braille. Alam mo ba, Jerome, si Bocelli, singer? Yeah. Bulag yan. Bert, kita ang lakas
But because his father wanted him to be a lawyer, nag-aral siya doon sa School for the Blind, and he finished law. He's a lawyer, yung kumakanta na boses maganda. Magandang lalaki. He finished law because that was what his father wanted him to be. But pagka-abogado niya, pinagbagyan niya tatay niya, bumalik siya pagkanta. Ang katabi ng gago, puro magagandang singer na babae ngayon. Nakaakbay pa minsan. Nakakainggit. You know, there's this concert with Sarah Brightman, nanapin niya. Ang taas ng boses ng babae yan. By the way, before I forget really, I brought with me, humingi ka kasi Jerome at yung isang kaibigan mong si, naghingi kayo ng laptop. So nandito yung laptop mo. Kumain ka muna, baka sige ka ng laptop, gano'n ang ginagawa ng lahat eh. Yung, sana yung dalawa, ibigay mo sa kanya pati ano. Pati siguro, kotse na. Sali mo na. Where's the other one? Ay, ikaw? Oh. Tsaka may dala akong wheelchair na electric to, ha? Huwag mong ibunggo to. Huwag ka rin sa hagdanan. Diyan ka lang sa baba. It's an electric wheelchair. At sino ko yung may gustong kailangan, baski tuhod lang yung maliit na sugat, gusto mo lang magpasyal-pasyal, ayan, patakbuhin mo. Okay, but he has to learn, parang drive lang yan eh, yung parang manubela. But it's, sana, ayan, ang wheelchair na sa likod. Sa uli mo yan doon sa doktor mo, pangit yan. Ito na, ayan, drivean mo yan. Parang manubela lang. Ganun-ganun mo lang. So, muna tayo mag-speech, mag-storya na lang tayo. Careful, ha? Careful, alalayan mo. No. Huwag mong, antayin mo lang yung ano. You will be ready for that. Baka may control mo, ha? Alalayan mo lang. Where's the technician? Ano to bang? Tatakbo na o? Baka magkurintihan pa ang puwit niyan. Mas madoble ang problema natin dito. Ayan. Bantay, ha? Parang forward mo lang. Hayaan mo. Sekretary lang naman pati yung Senate President niya. Bunggo. Tapos side, ganon. Ganon lang. Sanay ito. Kita mo kung magpisil ng ano. Parang ano, ho? Ganyan ka. Upo ka dyan. Makinig ka na lang. So, ang ano kasi, we know how to pay our debt of gratitude. Kayong lahat, actually heroes na kayo. Walang problema yan. Kaya most of you will go back. Nandito si Ermi Gutierrez, siya yung may-ari ng trust trade. Alam mo niya,
sabi niya, yung mga sundalo doon, meron siyang proposal. Magbigay siya ng baril sa inyo, Glock 30. Kasi Duterte, Glock 30. Bigyan niya kayong lahat. Libre. Isang matino na tao. Hindi niya nagpabili ng paltik kagaya sa iba. Baka magagalit yung huwag niyo sabihin na sa Danau lang yan. So, wag naman tayo ng speech dyan. What I really plan to do is, yung na-release ko na yung kanina, well, for release na, yung 4.6 billion sa mga byuda at yung mga generals na retired man. Pero para sa inyo, we will continue the assistance financially. Ngayon, kagaya mo, mababalik ka man sa serbisyo, so may Glock ka, at kung matagal pa yung medalya na yung promotion, I mean, I can hurry up, Secretary Lorenzana, bilis-bilisan mo para ma-promote na kayo. But yung pwede, Delphin, diretso na sila general lahat. Huwag na natin patagalan ito. Yung hero ba naman ito? Hero. Tapos yung hero ako, di gawin mo akong general. But in the sight of the Filipino people, you are all generals. Kaya ako, pag magsaludo ako sa inyo, wounded in action, sinasabi ko, nagsasaludo ako, so mauna kang bumaba sa kamay. Diyan ang respeto ko sa inyo. Hindi ang ginagawa ng iba. But then ako, I usually bow to, baskin sa ang crowd naman, nagbabaw ako. But to salute the wounded, talagang ako ang naunang magsabi, I salute you, sir. Tapos, kung hindi mo ibaba yung kamay mo, may isang sundalo, nagtinginan na kami, sabi, ano gawin natin dito? Mahiya siya, out of respect, siguro, mahiya siya. Sabi, baba mo ng kamay mo. Sabi niya, hindi sir, ako na. Sabi ko, hindi ko rin baba itong kamay ko. Para natin buag dito ng dalawa. Baba mo yan. Well, ang importante kasi, what bothers you, lalo na kayong may mga pamilya, anak ninyo. Alam ko yan. Baski sino. Tayo, one day in our lives, ganun lang yan. Nandiyan na yan. Kung mabuhay ka, mag-abot ka pa ng valor dyan kung ginusto ninyo. But ang inyong problema is ang pamilya. So alam ko yan. May programa ako sa lahat. Well, of course, I promised you next year, dito man si Senator, huwag ka lang sana ipasubo kita. But I want you to promise us na dublado naman yung sweldo lahat, police pati sundalo, na I will start yung State University o the nearest, yung high school, national high school, i-accommodate ito sila lahat para sa mga ano yan. Talagang matitrain mga anak ninyo. Or if exceptionally bright, they can choose we'll have a special category for yung mga IQ umaabot na ng 102. Mga bright talaga yan. So sayang eh. Pakinabangan ng bayan. So they will enjoy scholarship. So long term yan, ipasok ko na yan ngayon, mintras ako pa ang presidente. So yan ang masasabi. So libre ang edukasyon, kindergarten hanggang college. Okay na yan. Balik ka na, bahala na mamatay. Okay na pala. Okay. Basta safety lang ang pamilya. Tayo, alam natin kayo alam ninyo, pagpasok mo pagkasundalo, alam mo na one day talagang tatamaan ka. Pero yung kalaban, tama man rin. Ang inyo dyan is that you have to serve the country well. And you even got the wounds, yung iba sa pagkamatay. Malaki ang respeto ko dyan sa inyong lahat. Kaya ako nagasalot,
Hindi ginagawa ng ibang presidente yan. Pero yan ang respeto ko sa inyo. Again. So, yan lang dapat pag-usapan natin. Ang buhay ng sundalo, kasi kung papasok ka ng gira araw-araw at buhay ka naman, wala kang problema. Kung isip, high moral ka, lalo na pag naka-score kayo ng marami. But at times, huwag mo naman sabihin na ikaw na palagi tayo. May disgrasya talaga yan. So there's always a drawback somewhere if there's fighting. But I assure you na kung ang sundalo, pag nasugatan o medyo may tama na talaga. Gaya ni Jerome, I want him to study Braille. Kasi kung mamaster niya yan, and even somebody na reading him the books, the Supreme Court might consider him just answering in oral. Kung ano yung ibinigay doon sa bar examinees, basahin lang rin sa kanya na, kasi kung makumpleto mo yan, kausapin kung alma mater, kung San Beda, pa-enroll kita sa College of Law. Matuto ka na magkanta para kay Bocelli. Para makuha natin yung magaganda niya. May pahawak-hawak pa yan sa iyo eh. Tignan mo, pag marunong ka na kumanta. So I want you to get to travel another mile sa buhay mo. Mag-aral ka na mabuti, sabi ko. Total, swerte ka na. May nakita ka naman ng hindi ka pa ng bulag. Kompleto ba yung nakita mo? Nakita mo sila lahat? Di hawakan mo na lang ngayon. Ganun, pareho lang yan eh. Pag hinawakan mo, alam mo na yan kung ano. So, do not be too sentimental about it. I said, there is life after being wounded. Kanya-kanyang swerte yan. So, binigay ng Diyos yan sa iyo. It's only God that can answer you. I cannot. But I am sure that dito kami, hindi ka namin pababayaan. Sa Davao ako, when I was mayor, kaya tamang Davao, maganda. Patay naman lahat, pero maganda. Kamatayan, putang ina mga yung buisit. Sabi ko sa kanila talaga, kriminal, umalis kayo dito. Mga durugista, umalis kayo dito. Lahat kayong ganun umalis. Pag hindi, patayin ko kayo. Nung city director si Secretary Goy Lito, patay lahat. Doon naubos. Demandado naman kami lahat. Sila. Do you know, recommended sila for dismissal 27 police officers. Kaya ako nagwala eh. Sabi ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na may sundalo, may polis, magpunta ng kulungan dahil sa nagtatrabaho. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Huwag kang magtakot. Basta trabaho. Isang perma lang yan. Ano? Pardon. Nandyan sa konstitusyon. Totoo. Sumunod ka lang. Huwag kang gumabimahin ng iba. Anong sinabi sa iyo, gawain mo to, gawain mo. Trabaho. Wala kayong problema. Pailan kayo ng kaso, talo kayo sa korte. Dali. Kunin mo dyan kay buong yung signed na yan, lahat. Ganong kapal. Pinirmahan ko na dati, pardon dito, pardon doon. Tangin. Buisit. Basta trabaho tayo, trabaho. Protektado kayo. Lahat. Lahat basta nagtatrabaho. Wala kayong dapat. Magsabi kayo na mapilitan kang mag-rat-rat dyan, may tinamaan ng 10 magandang babae. Magalit ako. Bakit ang maganda ang pinili mo? Pero yung kasalanan, mababaliwala yan. Basta in the performance of duty, there is really no problem. And to think that, hindi natin trabaho yan. Pato mabuti na rinig natin. Bakit balutin pa ni Bato yung patay? Hindi ba trabaho ng
sundalo o pulis yung gawa ka ng mami dyan. Hindi mo mga na balot siya. Ay, wasting your time. Isang bala lang yan. And you know, when you are in a war, in the coming days, it will be hard for us to, pero tandaan mo, huwag kayong pumunta ng gera na may galit ka. Professional, gano'n. Gano'n. Hindi natin, isang bala lang. You save ammo there, do that. Kalukuhan mo. Gobyerno tayo. Kasi huwag kayong pumasok ng gera na may galit kayo, putang ina, nandito ba? Magdidisgrasya ka na. You begin to, you waste your resources and you are inviting danger. Kung ano yung tinuro sa inyo sa training, yun lang. Pero pag umabot ng panahon, ay, sabi ko, lahat naman tayo. Ang importante lang, alam namin na ang asawa mo, protektado. Alam namin kung ilang babae ang pinanganak mo pa kasi kawawa eh. So, ilan ba ang asawa mo talaga? Huwag mo akong bulahin. Just tell me the truth. Kasi tulungan rin natin yan. Yung ganong karamihan yan, police. Police eyes. Ang namatay ang police, 3 pamilya minsan. Kasi wala ginagawa ang mga buang kung magparking dyan sa mga barbar. Lahat na magaganda, kanila. Lahat naman ng kompromiso, police. Usually yan, 2 asawa niyan. Mag-iyak. Saan ba si Bato? Ilan ba yung kanya? Tanong nga. Well, anyway, seriously now. Okay, go back and fight. Kung soldado ka, alam mo ganito. Papiliin ka. Soldado ka, tumawid ka dyan sa Edsampu, tapos nasagasaan ka pa ng, yan ang gusto mong kamatayan? Ako, kung ako ang sundalo, gusto ko mamatay ako dyan sa ratratan tayo harapan. Bakit ako magpamili ng kamatayan na anong edad o basta ako sundalo. Ako'y handang mamatay. Ang sinasabi ko lang sa gobyerno, huwag kalimutan. Kasi yung buhay namin, inalalay mo sa ating bayan. The least that we can do, ladies and gentlemen, is really na huwag natin pabayaan. Pamilya yan. Ang sekreto, ang nagbibigay sa kanilang psychologist, pamilya. Ano ang mangyari sa mga anak ko? Hindi pa yung asawa, palitan mo na yan. Ako, palit ako 2 beses na eh. Pero anak, hindi pwede yan. Anak is anak. So, hiwalay ako sa asawa ko, pero alam ko, mahirap basta, lalo na yung lalaki, yung anak natin babae. Kalala tayo na. So, disabuse your mind not to think of so much. Concentrate ka na lang sa rehab mo. Then we'll take care. At magagawa ako ng programa. Na pagkatapos, kung hindi ka na talaga pwede dyan sa banatan, you can have a very functional and productive life. Ang importante, ano ang gawin mo from this kung hindi ka na makabalik sa battlefield. So you must be happy with it. So pinapipili ko kayo ng kung ano ang gusto ninyo. But pamilya, protektado. By December, I think, makumpleto na yung doble na ang sweldo. Yun ang pangako ko nung eleksyon. Hindi not because na gusto ko yung bulahin na sweldo. 23 years ako mayor. Baski dahil mo Secretary Lorenzana. Mayroon niya siyang artillery noon si Gutierrez. Di artillery yung bukid, wala yung isang pamilya. Tangina, sabi ko, anong klase? So, I was there to help the soldiers. Yung Howitzer, hindi mo naman malaman talaga kung saan magbagsak yan. Nabagsak doon sa bahay. Di nawala, ang tao doon lahat. Walang makita. So, but we were able to fix it. I was always there when they needed me. And for as long as God will give me the productive years of my life, I'm 71, I will be in the presidency to protect you and to pray. Maraming salamat po.
Daghang salamat kanimo mahal namong presidente sa init nimong mensahe na naghatag og inspirasyon sa atong